Brothers and sisters, meron po tayong tatlong mga tauhan sa gospel natin ngayong araw na ito. Natandaan po ba natin yung three main characters in our gospel? Kung may prize ako, bibigyan ko ng prize. Ayan. Pwede naman sa Jacobs, puno ng prize. Ayan. Sino po yung three main characters in the gospel tonight? Yung binasa, sino po? Sino? Jesus. Sino pa? Ayan, malalim ang kanilang pag-isa. Sino pa? Siyempre, yung crowd. Ayan. At siyempre, ikatlo. Ayan, yung kilala si Jesus, kasi pinapalaya sila. Ayan, sa masasamang Espiritu. But of course, tonight, my brothers and sisters, maraming magandang reflection on our gospel, but I want to focus dun kay Jesus. Ayan. Yung heart niya bilang isang lingkod, the heart of a servant. Amen? Amen. Kasi bawat isa naman sa atin dito, my dear brothers and sisters, ay tinawag. Amen? Lahat naman tayo ay tinawag. Tinawag na maglingkod o may kanya-kanyang okasyon tayo ng bawat isa. Amen? At syempre, kung meron man tayong dapat maging inspirasyon or gayahin, alam natin ito ay ang ating Panginoong Jesus. Alam na natin lahat to, pero it's a good reflection or a good reminder for everyone tonight, especially for all of us na patuloy na naglilingkod. Ayan, patuloy na pinipiling maglingkod sa bawat araw. Amen? Sabi nga, di ba pwedeng mapahagod, pero hindi susuko. Amen? Ayan, sa walang kasamalang kay Lord. Okay, so, and January is special for Pasig. Amen? Ilang years na po ang Pasig? 21 years. Ang dami natin dapat ipagpasalamat. At syempre, January 22, sino may birthday ngayon? Sister Liza! Ayan, si Mama Liza. Mama Liza talaga. Si Sister Liza, bumati ba kayo? Opo! Amen! So pagpasalamat natin yung mga lingkod ni Lord na nagpapatuloy at patuloy natin silang ipanalangin. Amen? So sama natin mamaya sa prayer natin, sa praise and worship, Sister Liza. Amen? Sa munang malakas sa palakpak Lord! Okay, so napakadaming dapat ipagpasalamat. Ayan, sa bawat araw. Pero ngayon tayo ay mag-reflect dun sa heart of a servant. Amen? So kung paano ba naglilingkod si Lord. Actually, yung reflection, ito i-relate lang natin dun sa mga nangyari, dun sa binasa nating gospel. Amen? Kasi napakadami naman talagang qualities or description ng puso ng ating Panginoon. Amen? So ilan lang po ito doon na sana ay maging inspirasyon po sa ating lahat. Amen? So kung nasusundan po natin, sino po yung araw-araw na nakakapagsimba? Ayan si sister. Di ba sister nakikita kami minsan? Minsan na. Ayan, kasi hindi ako lagi dito. Aga po kasi. Okay, so kung nasusundan po natin, si Jesus is already dun sa public, yung sa paglilingkod na niya, nag-umpisa na siya ng kanyang paglilingkod. Amen? So sa bawat gospel, nakikita natin, di ba, yung mga encounter ni Jesus. So this time, alam natin na nagpatuloy siya sa kanyang paglilingkod. Di ba nga po, supposedly, di ba, pumunta sila sa ilang na lugar para manalangin. Di ba po? So tapos na yun, ito na yung next encounter niya. So, dinalo na po sila sa may dalampasigan, nalaman ng maraming tao kung nasaan si Jesus. Amen? Nung panahon na to, kilala na ba yung ating Panginoon? Kilala na? Hindi ba? Hindi ba? Kilala na. Kasi di ba po na siya, naglilingkod na, marami na pong nakaka-witness ng mga ginagawa niyang himala or pagpapagaling sa may sakit, ayan, di ba, pagpapalaya sa masamang espiritu, at yung pagpapalaganap ng salita ng ating Panginoon, yung teachings. So there. So alam natin na
supposedly, ito na yung moment kung saan dinadagsali siya ng maraming tao. Amen? So alam natin to na kung ano yung feeling kapag dinadagsakan ng maraming tao. Alam din natin na sa ating paglilingkod, yun nga sabi ko, napapagod. Amen? Pero ano yung na-witness natin? So sa kabila ng pagod, sa kabila siguro ng halos dumugi na siya ng maraming tao, nananatiling kalmado, at ano pa? Humble. Siguro yung una is i-flash natin, bro. Ayan. Nananatili siyang compassionate and merciful. Mahabagin at mapagmalasakit. Sana tama po ang aking pagtatagalog. Amen?